Saint Carlo Acutis. Himala ng Eukaristya sa Austria. Ang munting bayan ng San Georgenberg Fiect sa Lambak na Inn ay kilalang-kilala, lalo na sa nangyaring milagro ng Eukaristya dito noong 1310. Sa kanyang misa, nagkaroon ng pag-aalinlangan ang pari sa tunay na presensya ni Jesus sa mga konsagradong alay. Matapos ang konsagrasyon, ang alak ay naging dugo at nagsimulang kumulo at umapaw mula sa kalis. Noong 1480, makalipas ang 170 taon, ang banal na dugo ay sariwa pa na parang nanggaling sa isang sugat. Ayon sa tagapagtala ng panahong iyon, matatagpuan sa ngayon ang dugo sa isang relikwaryo sa monasteryo ng San Georgenberg. Malapit sa tabi ng altar ng simbahan ng monasteryo mababasa sa pananda, sa taon ng biyaya 1310, sa ilalim ni Abbot Rupert. Isang pari ang nag-alay ng Santa Misa sa simbahang itong nakatalaga sa banal na martir na si George at banal na apostol Santiago. Matapos ang konsagrasyon ng alak, nabalot ng pag-aalinlangan ang pari kung tunay ba dugo ni Kristo ang konsagrasyon ng alak. Biglang naging mapulang dugo ang alak na kumulo at umapaw mula sa kalis. Ang abbot at mga monghe na noon ay nasa koro, at maraming peregrino ang nakasaksi sa nangyari at dumulog sa altar. Dahil sa matinding takot, hindi na kayanang inumin ng pari lahat ng banal na dugo, at inilagay ng abbot ang natira sa isang lalagyan sa tabernakulo ng pangunahing altar kasama ang ginagamit na puripikador ng kalis. Sa paglaganap ng balita, marami pang mga peregrino ang bumisita at sumamba sa banal na dugo. Dumarami pa ang mga deboto kaya inatasan noong 1472 ng Obispo George ng Brixen ang abbot ng Wilten, si Johannes Losch, at ang mga paroko na sina Sigmund Dor at Caspar ng Absam na siya sa atin ang pangyayari. Dahil sa naging ulat sa pagsusuri, naipahayag na tunay ang milagro at pinahintulutan ang pagsamba sa banal na dugo. Kabilang sa mga deboto ay may kilalang alagad ng simbahan, Juan, Obispo ng Trieste, George, Obispo ng Brixen, Rupert, Arsobispo ng Colonia at Duke ng Bavaria, at Frederick, Obispo ng Chiemsee. Ang pangalawang pananda ay naglalahad kung paano ang relikya at banal na dugo'y nakatulong sa pagpapatibay ng pananampalatayang Katoliko noong panahon pagtiwalag ng mga Protestante. Habang lumalaganap sa Tyrol ang mga katuruan ni Lutero, ang mga monghe sa San Georgenberg ay inatasang mangaral ng tungkol sa pananampalataya sa lahat ng lugar. Nagtagumpay ang naging pangangaral ni Abbot Miguel Giser sa malaking bilang ng mga tao sa simbahan ng parokya sa Squaz, at hindi siya nagdalawang isip na ipaalala ang tungkol sa banal na milagro ng dugo bilang tanda ng tunay na presensya ni Hesukristo sa banal na sakramento ng altar. Mahusay niya itong inilalahad at dahilan para lumisan doon ang mga kaaway. Ang tagumpay na ito'y itinuring ng mga nananampalatayang natatanging biyaya mula sa Panginoong nagtalaga nito para sa mga sumasamba sa kamahal-mahalang dugo.